Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong Saturday, November 1, 2025. Patuloy nating binabantayan ang isang weather system sa silangan. Ang previous low-pressure area na ngayon ay na-upgrade na at na-develop bilang isang tropical depression, ngunit nasa labas pa din ng Philippine Area of Responsibility. Alamin din natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon ngayon araw. Sa Palawan, ang pinakamalapit na lugar sa LPA sa Kanluran, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms. Dahil ang sistema ay naka-embed sa Intertropical Convergence Zone, may pagkakataon ng moderate hanggang heavy rainfall, kaya mataas ang panganib ng flash floods at pagguho ng lupa, particular sa mga mabababang barangay at gilid ng bundok. Sa Cagayan naman, ay apektado ng shear line. Dito, inaasahan ang cloudy skies with scattered rains at isolated thunderstorms. Bagaman hindi bagyo, may posibilidad pa rin ng malalakas na buhos kaya dapat alerto ang mga nasa bulubunduking komunidad. Sa Batanes, dahil sa effect ng northeast monsoon o hanging amihan, magiging partly cloudy to cloudy ang kalangitan at may mahina lang na pag-ulan. Walang major impact ang inaasahan ngayon. Para naman sa Visayas, Mindanao, Bicol Region at natitirang bahagi ng Mimaropa, apektado din ito ng ITCZ. Partly cloudy to cloudy din ng mararanasan na may isolated rain showers or thunderstorms sa hapon o gabi. Mainit sa umaga, tapos biglang buhos sa hapon. Kahit hindi kalakasan ang sistema, maaaring magdulot ng biglaang pagbaha sa mga urban area at mabababang barangay na mabilis bahain. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorm activity. Paalala, kahit isang mabilis na buhos ay pwedeng magdulot ng pagbaha sa mga lugar na may mahinang drainage. Ngayon, puntahan natin ang mas malaking balita. Kaninang madaling araw ay na-develop na ang low pressure sa silangan bilang tropical depression habang nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa layong 1,430 kilometers east ng northeastern Mindanao. May maximum sustained winds na 45 kilometers per hour at wind gust na hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos pa west sa bilis na 15 kilometers per hour. Malawak ang sirkulasyon, umaabot ang strong wind field hanggang roughly 280 kilometers mula sa gitna. Kapag pumasok ito sa PAR bukas, November 2, bibigyan ito ng local name na Tino. Base sa general outlook, liliko ito pa west-northwest at posibleng maglandfall sa Caraga or Eastern Visayas sa Tuesday, November 4, bandang umaga. Pagkatapos, tatawid sa Visayas at Palawan sa pagitan ng Tuesday at Wednesday, November 5, bago lumabas sa West Philippine Sea. Habang nasa Philippine Sea, mataas ang tsansang mag-intensify at umabot kahit typhoon category bago tumama sa kalupaan kung magiging pabor ang sea surface temperature at wind shear. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at palagi po tayong mag-ingat.